1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Siyempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka na maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So yon, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Monday. So yon, happy Monday sa inyong lahat. Since na Monday, marami akong hatid sa inyo ng mga chika na talaga naman, oh my gosh, shocking chika to. Charot. So yun, so na talaga namang magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. So para sa una natin chika, Kasalang Gayahang Philippines 2024, Mama Sam, anong masasabi mo sa pageant na to? Well, ang masasabi ko, bongga. Talagang naluloka talaga ako dito sa Kasanggayahang Philippines 2024 na kung saan, grabe ang papremyo nila na talaga naman, oh my gosh, nakakaloka. Nakakaloka yung papremyo. Imagine ninyo, runners-up pa lang, milyonarya ka na. So, kahit hindi mo na hanggang din yung manalo doon na lang sa third runner-up, 1.5 million, 1 million, tapos meron pang 2 million, 2.5 million ang kanilang grand prize. Plus yung mga special award nila, tigwa 100,000. Na talaga naman, oh my gosh, winner na, di ba? So, makakot mo lang yung special award, ikaw na ang magiging milyonarya dito. Charot. So, yun. So, opportunity para sa mga kandidata na sumasalim, mahilig sumali sa pageant. Ito na yung chance na practical, di ba? Na talagang, kumbaga parang ang nakikita ko dito, na sige, practical tayo, sali tayo dyan. Kahit alam natin na hindi ganun kabongga yung pageant or hindi siya national pageant na talagang masasabi mo na bonggang-bongga. So, join na. Kasi syempre sa papremyo nga nila na talaga namang masasabi ko rin, winner din naman talaga. At syempre, bilang kandidata, magiging practical ka talaga sa pagsali dito. Kasi sino ba naman aayaw sa ganitong kalaking papremyo? O, di ba? So, kaya masaya ako para sa mga lumahok dyan. Kung sino man ang mananalo dyan, syempre, magiging happy tayo para sa kanya. At syempre, tingnan natin kung ano ang mangyayari nga dito sa after nilang ipanalo ang Kasagayahang Philippines 2024. So, bongga yan. So, yon. And then, para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa bagong winner ng Miss Earth Thailand na si Soda Floller? So, tingin mo, Mama Sam, makauwi kaya siya ng corona ng Miss Earth? So, well, ang masasabi ko, maganda naman siya. At masasabi ko din na may laban naman ang kanilang pambato. Pero syempre, depende yan sa eksenang gagawin niya sa Miss Earth, kung paano siya maghahanda. So, nung last year, naka-Miss Earth Fire sila. So, ngayon, malay ninyo, maka-Miss Earth Water na sila. Charot. So, yun. So, depende. But, yung determination naman kasi ng Thailand talaga para sa corona ng Miss Earth ay umaasa talaga sila na mananalo sila. Pero kasi depende pa rin niya sa kandidata na ipapadala nila. And then si Soda, kung talagang kakabog siya, di winner, di ba? So congratulations kay Soda, ang bagong Miss Earth Thailand na talaga namang masasabi ko, oh my gosh, ang bongga. So eto nga, chika ngayon sa social media, confirmed daw. Si Hannah Arnold sumali daw sa isang top model pageant dito sa India. So, anong chika mo dito, Mama Sam? Parang hindi naman, parang kamukha lang. So, shocking naman kung si Hannah Arnold talaga yon. Saka, bakit na masasali si Hannah Arnold sa pageant ng India? Nakakaloka. Hawig lang ni Hannah Arnold. Pero parang feeling ko hindi naman si Hannah Arnold yun. Nakakaloka. Saka bakit naman sasali si Hannah Arnold sa isang patimpalak, di ba, ng India? Lalo na kilala natin siya na Miss International siya. At
alam nyo yon, binibining Pilipinas Queen yan. Nakakaloka. So, hindi niya ilalagay yung sarili niya sa mga ganyang alanganin na ano. Basta ako, para sa akin, hindi yan si Hannah Arnold at hindi ako naniniwala si Hannah Arnold yan. Dahil parang feeling ko, kung sasali man siguro si Hannah Arnold sa isang pageant, pupunta yan dito sa ano, pupunta yan dito sa pwedeng Miss Universe Philippines, yung alam mo yun, yung lalaki yung pangalan niya at mapag-uusapan siya ng bonggang-bongga. Hindi sa kachipan na pageant. Diba? Diyos ko, nakakaloka kayo. Tigilan ninyo yan, no? Diba? At para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, bagong Miss Earth International. Miss mo, Mama Sam, pwede ba natin to isabak sa supranational? Actually, yes, pwedeng-pwede. Pero syempre, hindi siya pwede next year. Kasi sa next year, reigning king siya ng ano reigning king siya ng Mr. Earth, di ba? So, kailangan siguro palipasin niya muna yung mga panahon. Kasi hindi naman yan basta-basta. Kumbaga parang, siguro may kontrata sila, lalo na title holder, at least 1 year, 2 years, so yon depende. But, sa totoo lang, pwede mo to isalang si Nathaniel sa Mr. Supranational at parang feeling ko mananalo din to. Diba? So, yon. Kasi meron naman talagang ibubuga, malaki, matangkad, tapos, alam mo yon, maganda ang katawan, tapos, guwapo. So, saan pa, di ba? Yummy kaya siya. So, yon. So, good luck. Good luck sa kanya. And then, Miss USA, Mama Sam, tingin mo siya kaya ang tatanghaling Miss International Queen ngayong taon na to pagkatapos niyang sumali sa Miss Nevada USA. Yes, confirm nga na siya nga si Miss Nevada USA na sumali sa Miss Universe. And then ako, para sa akin in fairness naman dito kay Miss USA, very talented, magaling. So yon. So maganda dito siya sumali, at least 'di ba, nagbalik siya na dapat sa pageant na to talaga siya. And then ako, para sa akin, isa siya sa mga matindi talagang kalaban ng mga kandidata dito. So medyo mahirap to talunin kasi nga talagang, alam mo yon, grabe yung energy niya, grabe yung presensya niya, sobrang panalo talaga. Pero, maaaring malusutan pa rin siya ng iba, depende pa rin, di ba? Kasi baka ma-overwhelm siya o ma-overpower niya yung Miss International Queen and mawalan siya ng eksena. Pero, for now, nakikita ko talaga corona to, si Miss USA. Medyo malakas talaga. And then, si Philippines ang matindi niyang kalaban, no? So, kaya good luck. So, yon. And then, Mama Sam, ano naman masasabi mo si Maria Isabela Galleria at saka si Chelsea Manalo nagpupukpukan dito ngayon sa kasanggayahang Philippines? Well, ang masasabi ko, keep on the eyes on the prize. Keep your eyes on the prize. Tama ba? Keep your eyes on the prize. So, yan. Siyempre, sa laki ng papremyo, talagang go. Di ba? So, nakita ko nga kahapon yung eksena nila. Talagang bigay na sila. So, kala mo coronation night na. Diyan masusubukan yung galing, yung lakas nila. And then, siguro naman ibubuhos talaga nila yung makakaya nila dahil syempre sa laki ng papremyo. So ako, para sa akin, maka top 5 lang yung mga yun. Masaya na yan di ba? Pero syempre nandoon tayo na sana manalo sila, di ba? So congratulations and looking forward kung ano ang mangyayari sa kanila dito sa laban nila sa kasanggayahang Philippines. So, yun. So, medyo mahirap banggitin yung yung tawag dito, yung pageant na to. Pero, yun, laban lang. At, feeling ko naman, kayang-kaya naman nila yan. And then, of course, para sa sumunod natin, chika, Iliana Aduana, Mama Sam, pagkatapos ng reigning niya bilang Miss Earth. So, tingin mo, Mama Sam, saan siya dapat sumali? Sa Miss Universe Philippines o sa Miss Grand Philippines? Well, depende yan sa kanya. Kung ako tatanungin ninyo, syempre, gusto ko sumali uli siya sa kahit saang national pageant, kung saan niya naiibigan. Pero sana mapag-isipan niyang maigi. Kung sasali siya sa national pageant uli, one more time, sana makompose niya yung sarili niya kung saan ba siya talaga dapat. Di ba? Kasi syempre, oo, sasali ako dito, tapos masasayang naman ako. So,
dapat pag-isipan niya talagang maigi kasi magaling at maganda ang quality na meron ito si Liana at Duana. At kahit ako, Diyos ko, talagang wini-wishlist ko ngayon pa lang na sana sumali siya sa Miss Grand Philippines. Kasi parang feeling ko, siya ang mag-uuwi ng corona ng Golden Crown sa ating bansa. So, yan. Kaya talagang push. Pero may mga naririnig ako na pinagpipilian niya nga daw Miss Universe Philippines at saka Miss Grand Philippines. So, sana matulak siya dito sa Miss Grand Philippines. Kasi parang feeling ko, pag Miss Grand Philippines, parang malaki yung chance natin na may uwi yung corona talaga. Dahil alam ko yung capacity level niya talaga ay abot para doon sa Miss Grand Philippines. At parang feeling ko, perfect na kandidata siya para sa atin. Diba? So, yun. So, good luck and then wish all the best. I hope talaga na sumali siya. At para naman sa sumunod natin, chika, Pia Wurtzbach magiging hurado sa Miss Indonesia Universe. Mama Sam, anong chika mo dito? Well, ang chika ko dyan ay bongga. Ilang taon na ba naging reigning si Miss Universe Pia Wurtzbach, pero hanggang ngayon kinikilala pa rin siya na Miss Universe, lalo na sa Southeast Asia. Talagang mataas talaga yung tingin talaga dito kay Pia Wurtzbach. At natutuwa ako kasi katulad yan, naiimbitahan pa siya sa mga ganyan. So talagang bongga, di ba? So silang dalawa ni Catriona Gray, lagi sila talagang visible pa sa mga mata ng mga pageant katulad ng Thailand, katulad ng Indonesia, Vietnam. So nakakatuwang isipin na hinahangaan nila tong mga winning queen natin mula sa Miss Universe. Kasi hindi biro yan, di ba? Na gustuhin sila at saka isa sila sa mga example talaga na alam mo yun, na iibigan. And then I hope na sana sa ikagaganda din ng laban ng Indonesia sa Miss Universe. So yon. And I hope na maipakita ni Pia Wurtzbach sa Indonesia kung gaano kaganda ang Filipina beauty, di ba? So, yon. So, good luck kay Pia. So, ako happy naman ako at dahil naiimbitahan nga sila sa mga ganyang eksena. So, abangan natin kung ano yung mga magiging eksena dyan ni Pia Wurtzbach. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Naluloka din ba kayo ng bonggang-bongga? So, i-comment below din nyo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo lagi sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.